Dalawang Pilipino butcher na nandito ngayon sa New Zealand na dapat papuntang Ireland. Approve na ang kanilang visa, nawala ang kanilang passport kasama ang kanilang visa. Ano nga ba ang nangyari? Sino nga ba ang may kasalanan? Sabotage nga ba ang pangyayaring ito or sa New Zealand Post? Yan po ang topic natin in this video. Hi guys! Welcome to Raquel to Big Vlog. Our topic for today is about dun sa dalawang butcher na kasama ko sa work na nag-apply sila ng Ireland from here dito sa New Zealand. Na sinwerte naman sila na na-hired sila. So, nag-process sila ng kanilang mga documents hanggang yung time na nag-send na sila ng passport dun sa Ireland Embassy para mailagay yung kanilang visa. Sa akin na samaang palad, hindi nila na-receive. So, ano nga ba yung nangyari? So, pagka-send nila kay Ireland Embassy dito sa Wellington, nag-expect lang sila kaya baka delay dahil holiday. Dumaan kasi in December, yung Christmas, yung New Year, baka nga natagalan dahil nga maraming holiday. Pero first week ng January, nagtataka sila, bakit nga wala pa? Pero compare kasi dun sa pag-a-apply namin nung nasa Abu Dhabi pa kami, papunta dito sa New Zealand, merong update sa email na na-receive na nila yung, pinaprocess na nila yung visa namin. Then nung lumabas yung visa, congratulations, your visa was approved. So wala kasing ganon dun sa procedure ng kanilang application. So balik tayo, na-send na nila yung kanilang passport sa Ireland Embassy dito sa Wellington. Na-send back na pala noong December pa yung kanilang passport with visa. Pinadala na sa New Zealand Post at si New Zealand Post naman ang magdi-deliver sa kanilang bahay. Ito kasi nangyari, si Hilbert Isidro kasi nag-transfer na siya ng location. Pero dito pa rin siya sa Tequity. Lumipat lang siya ng kumbaga ng street. So, ngayon kasi ang present address niya is sa Anzac Street na siya. Yun yung current address niya. Pero yung address niya kasi, nung time na nag-a-apply pa siya, dun pa sa previous na tinirhan niya. Yung kung saan siya nagre-rent ng bahay. So, sinend pala ni Ireland Embassy yung kanyang passport and visa dun sa previous na tinitirhan niya. So, nagtaka nga kasi siya dahil matagal. Kaya nag-verified siya sa Ireland Embassy. So, sabi nga ni Ireland Embassy, okay na, na-send it back na, ito yung tracking number. Si Hilbert Sidro naman, yung kanyang tracking number, tawag siya sa New Zealand Post na bakit wala pa, sana siya nakarating. Sabi naman ni New Zealand Post, na-send na or na-deliver na ang iyong parcel sa gantong address. So, dun pala siya na-deliver dun sa address niya before, kung saan siya nag-rent before. Yun kasi yung nakalagay dun sa contract niya na nung time na nag-apply siya, yun yung address niya. Medyo mainit, lipat tayo ng pwesto. Ayun, nung after na ma-verified nga ni Hilbert Sidro sa New Zealand Post, na-deliver na nga siya. At saka magaling yung nag-deliver, yung postman. Hindi niya kasi nilagay yung parcel ni Hilbert Sidro sa mailbox. Nilagay niya sa likod ng bahay, doon sa kusina. Tapos pinicturean niya or nag-take siya ng photo kung saan niya pinatong yung parcel. So sabi naman ni postman, may tao naman kasi doon sa bahay.
Kaya doon na niya nilagay. Sa isip niya siguro, makikita naman nung nakatira doon sa bahay yung parcel na nilipag niya. So, anong mako-comment nyo or ano yung opinion nyo? Ano yung nangyari? Bakit hindi na-receive? At wala na talaga hanggang nag-renew na lang ng panibagong passport si Hilbert. Kasi until now, hindi pa talaga lumalabas yung passport and visa niya. Ang tanong, doon sa pangalawang butcher na nawalan din ng passport at visa, ano nga ba yung nangyari sa kanya? Yung kay Hilbert kasi, dineliver siya ng December 17 at may oras, 12 o'clock ng tanghali nung i-deliver yung kanyang parcel. Doon sa second butcher naman, nung malaman niya na, si Hilbert pala, lumabas na pala yung kanyang visa, kamusta naman yung sa akin? Ano nangyari? Nasaan na? So, nakipag-contact din siya dun sa nag-email din siya sa Ireland Embassy. Sabi naman ni Ireland Embassy, approve na yung visa mo, na send na namin sa New Zealand Post. So, nag-ask siya ng tracking number para malaman kung nasa na nga yung kanyang passport and visa din. After 2 days, dumaan kasi yung Saturday, Sunday, kaya medyo natagalan. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, nang makareceive siya ng tracking number ng kanyang parcel. So, tawag siya kay New Zealand Post. Sabi ni New Zealand Post na deliver na rin ang kanyang passport at visa. Ano ang nangyari? Bakit hindi niya na-receive? Saan napunta? Dineliver siya ng December 19, 6:25 a.m. doon sa current address niya. Saan ba nakatira si second butcher? Sa 927 State Highway 30 Road 3, Tequity. Dineliver siya doon ni postman or nung taga New Zealand Post. Doon niya lang nilagay sa mailbox. So, kasi sabi naman nila, hindi naman nangyayaring nawawala talaga ang parcel dito. Tsaka may authority to leave naman ang parcel na iwan sa mailbox. Doon nila nilagay. Pero ang sabi nga, doon sa system, chinek nila, December 13, nang ipadala ni Ireland Embassy sa New Zealand Post. So, dumating siya sa Tequity ng December 17 at dineliver naman siya ni New Zealand Post ng December 19, 6:25 a.m. Ano ang nangyari at nawawala rin ang kanyang passport at visa? So, anong opinion nyo? Bakit ganon ang nangyari? Na nasend na pala sa bahay pero hindi nakarating mismo dun sa taong may-ari ng kanilang visa at passport. So ngayon, nag-renew sila ng kanilang passport. Ka-butcher, pwede ka rin mag-leave ng message kung ano yung opinion mo regarding dun sa dalawang ka-butcher natin na Pilipino. Bakit nga ba nawala yung kanilang passport? Na kanino nga ba yung fault? Sabotage nga ba to? Or baka hindi naman talaga na-deliver? Pero na-verified talaga sa New Zealand Post, may time kung kailan nila dinala at may date dahil naka-record yun sa kanilang system. Try nating makausap yung dalawang Filipino butcher para makwento nila ano nga ba talaga yung tunay na nangyari dun sa kanilang passport at visa. Sila yung dalawang butcher na nawalan ng visa dito sa New Zealand at passport. Ayaw na nilang mag-comment kasi nag-renew na raw sila. Mga ka-butcher, sa mga ka-butcher ko dyan na may pinagdadaanan na mabigat na problema, lagi mong isipin, ang problema dumadaan lang yan. Hindi natin yan tinatambayan. In every problems, there's a solution. Do not focus on the problem, baga mag-focus ka sa solusyon. Kasi hindi ka makaka-move on, hindi ka makapag-isip ng tama. Kung talagang didibdibin mo ng didibdibin yung mga nangyayari, may paraan naman, may solusyon naman. So, move on tayo. Alam nyo, mga ka-butcher, meron kasing dalawang klase ng inggit. Yung inggit na isa, yung negative. Yung isa naman is positive. Yung positive, yung nai-inspired ka, masaya ka, dahil nakikita mo yung kamag-anak mo, kaibigan mo, yung ibang tao na gumaganda ang buhay. Example dyan yung mga kasama ko before sa KFC. Nag-work kasi ako before as service crew na nag-aaral pa ako ng college. So, yung iba doon, nakarating ng Dubai, yung iba nakarating ng Europe, yung iba
yung manager kasi, mga manager kasi namin naging friend na rin namin. Yung isa nakarating na ng Australia, yung dalawa nakarating na ng Canada. Nakakatuwa na hindi lang pala kami pagiging service crew, marami po pala kaming mararating. Basta yung goal mo, focus ka, tsaka importante maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. At pinaka number 1 dyan, magdasal. Surrender mo kay Lord na nothing is impossible. Basta maniwala ka lang. May kwento nga ako dyan yun, tungkol doon sa nagtitinda ng crab. Yung isang vendor, meron siyang 3 balde na USA, crab, Japan, and Pilipinas. Yung USA and Japan, wala siyang cover. Ang tataka si customer, bakit yung Pilipinas may takip? Sabi niya, bakit yung Pilipinas may takip? Sabi naman ni nagtitinda, hindi yan kasi makakalabas kasi naghihilahan yan. Masakit man kasi tanggapin, yun talaga yung ugali ng mga Pilipino. Crab mentality, naghihilahan pababa. Kapag nakikita natin na umaangat, sinisiraan, kinaiinisan, magagalit ka na lang, na hindi dapat, pangit kasi. Dapat tayo yung kapwa Pilipino na lalo na nasa ibang bansa, dapat tayo nagmamalasakitan, tayo yung nagtutulungan. Yung isa namang klase ng inggit, yung negative. Yung kapag nakikita mo yung kapwa mo nakakabili ng maayos na damit, nabibili na niya yung mga gusto niya, or umaangat na siya, napopromote yung iba, gumaganda yung buhay, nakapagpatayo ng bahay, naiinis ka, nagagalit ka, na wala naman dahilan. Ganito yan, kailangan ma-inspired ka na kaya niya, kaya mo rin. Magsikap ka kasi hindi mo alam yung pinagdaanan ng tao, paano siya nagsikap para makarating sa kinalalagyan niya. Mga ka-butcher, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Raquel Tubig, ang inyong lady butcher. Baka naman pwede pakiclick ang like and subscribe para ikaw ay ma-notify ko ako man ay may bagong video. Mga ka-butcher, ako ang inyong lingkod na si Lady Butcher na palagi nagsasabing always stay positive at matutong magtiwala sa sarili. Thank you for watching. Until next video.